Mga kwento ni Felmo. Ang kwentong matutunghayan nyo ay mula sa malayang paghahayag ng ating tagabahagi na itago na lamang nating Nir. Ayon sa kanya, noong dekada 70 umano, may kilalang albularyo na nangangalang Manong Basilio sa lugar ng Badyangan, Panay. At bali-balitang may alaga umano itong isang aswang. Ang tatay mismo ni Ner na itago na lamang nating Astong ang nagkwento nito sa kanya. Kapitbahay umano ni Astong ang nasabing albularyo at may bata itong laging kasakasama na siya namang labis ipinagtataka ng mga tao ron kung bakit nagkaroon ng kasama sa buhay ito. Samantalang sa pagkakaalam nila, wala itong pamilya. Itong si Manong Basilio, hindi umano nagkaroon ng asawa. Ayon sa impormasyon, dahil umano ito sa tinatawag na tahas. Konting kaalaman, isang misyon umano ang tahas. Pili lamang ang mga taong nagkakaroon ng tahas at hindi ito basta-basta mga tao. Kumbaga, nabibigyan ng misyon para sa pagtulong sa kapwa. Ang nabigyan ng tahas, ito yung mga lihitimong albularyo. Idinadaan sa panaginip, pagpapakita ng isang sugo, sa pangitain at marami pang pagpaparamdam. Para bang si Abraham, yung buhay niya kasi, isa yung tahas. Pero naging taliwas nga lang sa pagkatao ni Basilio kasi nga baka talagang pinagbawal nitong magkaroon ng asawa at anak. Ang batang kasama umano ni Manong Basilio, ito ang sinasabing aswang na alaga. Medyo naguguluhan si Astong noon. Nagdududa siya kung bakit may bata pero hindi niya lubos maisip kung bakit pinaniniwalaan ng mga tao na aswang yon. Mga 1 ektarya lamang ang pagitan ng bahay nila. Ang edad ni Astong ng mga panahon na ito ay 17 taong gulang. Araw-araw niyang nakikita ang matanda sa uma. Maghapong nagtatrabaho kasama ng paslit na yon. Itago na lamang natin sa pangalang Remrem ang paslit na ito. Sobrang bait, magalang, palangiti at masayahin. Na para bang nahawaan ito sa kung gaano kagalante ang matandang albularyo. Maliban pa diyan, medyo may pagkapilyo din yon, na siyang nakakatuwa tingnan ang dalawa kapag magkasama. Kaso nga lang, mula nang dumating ang paslit na si Remrem, dumalang na ang lumalapit na pasyente ni Manong Basilio. Baka umano natatakot ng mga ito sa mga kumakalat na balita nun. May mga mangilan-ngilan naman pero yun lang talaga mga kakilala ni Mang Basilio. Nakikita ni Astong noon na hindi naging apektado ang matanda. Bagkus ay parang mas nagkakulay pang buhay nito nang dumating ang bata noon. Kasi noon, sobrang abala talaga nito at kung saan-saan na lamang nakakarating para manggamot. Tapos parang hindi nata nakakatulog dahil may mga pagkakataon din na may mga pasyenteng bigla ang isinusugod sa gabi. Si Astong noon na lang naiwan sa kanyang mga magulang na sila Nanay Ernesita at Lamberto. Ang mga kapatid kasi ni Astong pumukod na dahil nga may sarili ng pamilya. Sapat lang sa laki ang bahay, isang papa o bungalow, pero may malawak na kusina na makikita naman sa kanlurang bahagi ng bintana ay ang maliit na bahay ni Manong Basilio na nakapatong sa maliit na burol. Burol na napapalibutan ng sandamakmak na saging. May mga sandaling gusto niyang puntahan ng matanda. Tatanungin at uusisain kung gaano katotoo ang mga pagdududa ng iba. Pero maging ang kanyang mga magulang noon, pinagbabawalan siyang lumapit dito. Ayon pa sa Tatay Lamberto, si Remrem ay minsan nang pinakain ni Mang Basilio ng karne. Namata nito ni Tatay Lamberto nang magpastol siya ng kambing sa paanan ng burol. Ayon naman kay Astong, baka dulot lamang ito ng pagkalito dahil nga sa kumakalat na balita.
Baka iniisip na karne yon, imbis na normal na pagkain naman talaga. Nasa sayan kung ayaw mong maniwala, Astong. Pero ito yung sinasabi ko, anak ha. Huwag kang lalapit doon. Malaki ang pinagbago ng matandang yan. Hindi na katulad ng dati na madalas may ginagamot. Sa kabila ng kaliwat kanang abiso, hindi napigilan si Astong. Isang umaga, habang abala ang mga magulang sa kani-kanilang gawain, pasimpleng naglakad si Astong patungo sa kung saan naroroon si Manong Basilio at Remrem. Nakangiti pa sa kanyang bata at kinakalabit nito ang kasama. Habang nangyayari yon ay biglang lumapit ang bata at nagmano sa kanya. Natuwa si Astong noon. Binati ni Astong si Manong Basilio. Mabilis naman itong tumugon at sinabing kinamusta na umano si Astong noon. Hindi na daw kasi ito pumupunta sa bahay niya. Noon kasi, madalas tumatambay si Astong sa tahanan ni Manong Basilio. Nagpapagawa ito ng trumpo sa matanda at kung minsan pa, lagayan ng gagamba. Kaya nga medyo napalapit na din siya dito at naroroon pa rin ang pagtanaw niya ng kabutihan. Sabi naman ni Astong, naging abala lang umano siya. Huwag kang magpapaniwala dyan sa mga kumakalat na balita, Astong ha. Hayaan mo ang mga yan. Sasakit lamang ang ulo natin dyan. Alam kong yan ang dahilan, Astong. Huwag kang mabahala sa akin. Walang pinagbago sa akin. Ang pinagbago lang itong kasama ko. Ito yung kinatatakutan nila. Aswang daw. Aswang ka nga ba, Remrem? Sabi ni Manong Basilio. Mabilis namang tumayo ng maayos ang bata matapos matanong ni Manong Basilio. Nakaangat pa ang dibdib at ang seryoso na muka. Oo, aswang po ako. Aswang ako, Kuya Astong. Napakunot ang mukha ni Astong noon. Seryoso man magsalita ang paslit pero nakakatuwa umano ito tingnan na para bang pinagmamayabang pa ang pagiging aswang niya. Kau talaga, napuno ka na lang ng kapilyuhan. Kalokohan niya lang yan, Astong. Huwag kang magpapaniwala dyan. Gustong gusto din naman kasi niya na kinatatakutan siya na parang isang batang nangangarap na maging pulis. Tapos ang pangarap niya, maging aswang naman. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang sa hindi na namalaya noon ni Astong na nagiging malapit na siya sa bata. Malumanay magsalita at magtanong. Makikita mo dito na sobrang talino umano. Hanggang sa nagmungkahi si Mang Basilio na umuwi ng paslit. Mataas na ang araw noon at baka mapagod ito ng gusto. Umalis naman kaagad ang bata noon. Dito ay naging maluwag kay Astong ang magtanong ng mga masiselang bagay patungkol din sa mga naririnig niya at mga patunay ng iba na totoong may aswang talagang alaga si Manong Basilio. At ito na nga umano yung bata. Saglit nagkaroon ng katahimikan. Napatingin pa ito sa kinaroroonan ng bahay nila. Tapos nakadungaw sa bintana si Remrem. Napapailing habang nakangiti noon si Manong Basilio. Tumayo ito at, ang totoo, aswang talaga si Remrem. Tama sila iyo, pero hindi ko pinapansin. Naawa ako sa bata eh. Oh, kung ganun totoo po palang talaga. Pero paano, saan nyo nakuha yung paslit na yan? Ayon kay Manong Basilio, may aswang siyang tinutugis nung pang isang taon. Babae ito, sa bukiran umano ng Antique. May lumapit sa kanyang pamilya dahil ginagambala ng aswang nun. Ginawan niya daw ito ng paraan. Maraming mga inihandang patibong si Manong Basilio. Nahuli niya ang babaeng aswang, pero nakatakas ito dahil may kalakasan din. Nagtamo nga lang na maraming sugat yon. Inalam ni Manong Basilio kung saan ito nakatira, sa pamamagitan lamang ng mga bakas nito pauwi. Doon niya nalaman na sa bukiran nito ng Antique at sobrang liblib umano nun. Isang maliit na barong sa gitna mismo ng makapal na gubat. Handa na si Manong Basilio sa pagpatay dito pero pagsilip niya sa bintana,
nakakita siya ng batang umiiyak habang yakap ang nakahandusay na labi ng babaeng tinutugis niya. Talimatay na pala ito o malapit nang mamatay pero nakaabot pa ng bahay nun. Aminado si Manong Basilio ng bata, anak nito, at kung hindi siya nagkakamali ay isa ding aswang. Pinaplano niyang patay nito pero nang mapatingin sa kanya mula sa bintana, nakita niya ang maamong muka at kaagad yung humingi ng tulong sa albularyo. Lumabas pa ng bahay ito, yumakap sa kanyang mga paa tapos sumisigaw na tulungan siya. Napatingala si Mang Basilio, napasangbit sa ama at nagwika sa sarili na itutuloy niya ba ito? Gigilitan niya ang bata habang hawak ang buhok nito. Pero may pangitain daw siyang nakita nun. Ito ang nagbigay tahas sa kanya. Nakita niyang umiiling ito. Isang pahiwatig na wag itutuloy ang pagpatay. Napabuntong hininga si Mang Basilio. Labag din sa kanyang kalooban ang pagpatay ng bata. Pero nasa taas niyang puksain ang masasama. Pero nagpapahiwatig umano ito na wag itutuloy ang kanyang pagpatay rito. Kaya naman nabitawan ni Manong Basilio ang patalima. Tapos nagpasalamat nun. Hinapuhap niya ang uluhan ng bata at sinabing hindi niya na kayang matulungan ito dahil patay na ang kanyang ina. May iba ka bang kasama dito, iho? Wala na po. Ang nanay ko lang po. Pinatay kasi ang tatay ko. Kumakain lang naman yun ng manok, pero binaril. Muling napabuntong hininga si Manong Basilio. Ramdam niya ang gaan ng kanyang kalooban. Nawari ba'y walang humaharang sa kanya? Malalaman naman kapag may dapat gawin dahil may gabay siya. Pero para bang hinahayaan lamang siya ng mga sandaling yon. Mabilis na intindihan ni Manong Basilio na maaring ipinapakupkup sa kanya ang paslit na ito. Muling tumingala si Manong Basilio at tumangunon. Umupo at mata sa matang tinitigan ng paslit. Huwag ka mag-alala. May makakasama ka pa. Aalagaan kita. Isasama kita. Ilibing muna natin ang nanay mo. Bigyan natin ng magandang libing kahit papano. Hindi nagsalita ang bata nun. Sobrang amo umano talaga na mukha nito. Nakakagaan umano ng loob. Totoo naman yun dahil si Astong mismo, napapagaan daw ang loob niya dito. Iniuwi sa badyangan ni Manong Basilio ang bata. Walang mga pagdududa ang mga tao. Nagsisimula lamang ang mga pagdududang yon nang magsumbong yung dumulog sa kanya ng tulong na taga-antike. Ito yung ginagambala ng aswang na ang bata umanong kasama ni Mang Basilio. Anak daw ito ng aswang na gumambala sa kanya. Dahil sa impormasyong yon, imbis na wala lang sana ay nagkaroon ng kuryosidad ng mga residente. Nagsimula ng matyagan si Manong Basilio. Araw-araw na lamang may nagmamasid sa kanyang mga kinikilos, lalong-lalo na dito sa batang ito. At hindi maiiwasan dito na may makikita talagang kakaiba, na siyang magpapatunay na totoo ang impormasyon nung taga-antike. Sa ngayon, hindi pa siya sanay sa mga kinakain ng normal na tao. Nasisira ang kanyang sikmura. Kaya ang pinapakain ko sa kanya ay kadalasang hilaw na manok. Nakakaramdam man ng takot si Astong pero naroroon din ang pagkaawa niya sa batang ito. Nagkaroon siya ng pagkamangha kung bakit may malasakit dito si Mang Basilio sa likod ng anak ito ng aswang. Sabi pa ni Manong Basilio, palalaki niya ang bata ayon sa tamang pamamaraan. Gaya lamang din ng karaniwan. Gusto niyang magkaroon ng normal na buhay ito. Darating din ang araw na makakayanan na ni Remrem ang kumain ng kinakain ng normal na tao. Konting tiyaga lang dahil taas ito para sa kanya. Napangiti si Astong. Tumalikod ng matanda para umuwi pero sumunod dito si Astong. Napatingin sa kanya si Manong Basilio. Ang sabi ng matanda, umuwi na lamang ito dahil baka pagalitan pa ng mga magulang. Pero hindi kumibo si Astong nun.
Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa bahay nila Manong Basilio. Naglululundag umano ang bata na wari ba'y gustong gusto nitong makalaro si Astong. Nagkukumahog yun palabas ng bahay. Paikot-ikot ng takbo sa kinatatayuan ni Astong. Naninibago siguro sa'yo. Wala kasing kalaruyan mula pa noon. Kaya siguro masaya siya. Mamaya kumain ka na Remrem ha. Baka gutumin ka. Uwi ka ni Manong Basilio. Ang sabi naman ng bata, mas gusto niya daw kumain sa gabi dahil doon siya ginaganahan. Hindi na may pagkakaila pa ayon kay Astong. Literal ngang aswang ito at alam niya ang patungkol sa aswang. Sino ba namang hindi naging matunog nga umano sa kanila yon? Sabi pa ni Astong, hindi siya natatakot. Natutuwa daw siya lalo't paslit pa naman ito. Magbabago pa, lalong-lalo na sa pangangalaga umano ng isang albularyo. Napatawa si Manong Basilio. Kahit papano umano, may nakakatindi sa kanya. Noon pa naman daw ay kilala niya na si Astong kaya alam niyang may tiwala sa kanya ito. Mula ng araw na yon, nagpabalik-balik na si Astong sa tahanan ni Manong Basilio. Lalo't kapag wala ng pinagkakaabalan at natitiyak na hindi na siya hanapin ng mga magulang. Doon siya mabilis na tumatakbo patungo sa bahay ng matanda. Maghapon pa siya doon at araw-araw niyang nakakalaro itong si Remrem. Ang takaw daw sa laro nito at alam niyang gutom din yon sa pagmamahal. Kuminsan pa, nakikita niyang pinapakain ito ni Manong Basilio. Pero ang pagkain na yon, mga karning hilaw. Habang pinapakain ni Manong Basilio ito ay sinasabayan niya ng pagkain luto yon. Sinasanay ito at napakain pa nga umano ng mga rekado. Medyo tumuduwal-duwal pa ang bata pero kumakain ito dahil na rin sa pag-uutos ni Manong Basilio noon. Rem, alam mo na, kailangan mong gawin ito. Di ba ang sabi ko, susunod ka sa mga ipag-uutos ko. Sige na, busin mo yan ha. Tingnan mo, binabantayan ka ng Kuya Astong mo. Magpasikat ka sa kanya. Dapat maubos mo yan. Natanong ni Astong si Manong Basilio kung nagpapalit ba ng anyo ang bata. Ayon sa albularyo, nagpapalit umano lalo na kapag gutom na gutom ito. Pero kapag may laman umano ang tiyan, tao lang. Isang uri daw ng aswang si Remrem na kaskas. Isa sa pinakadelikadong aswang dahil nahahanay ito sa uri ng gabunan. Yung tipong ang kinakain ito, yun talagang sariwang karne at sariwang dugo nun. Nakita niyo na po ba siya sa anyong aswang, Manong Basilio? Oo naman, pero nagagawa ko naman siyang madiktahan. Hindi yung tipong nawawala sa sarili. Nakagat pa nga ako niyan eh. Antakin mo ba namang natutulog ako noon tapos nakalimutan ko na hindi pala ito napakain. Galing ako sa panggagamot. Pag-uwi ko tulog na eh. Kaya nagpahinga na lang ako. Abay nagulat ako. Parang tiyanak. Pero nang sigawan ko'y sumunod naman. Ayun. Ating gabi gising ako at nagkatay ng manok para makakain niya. Nabahala ako eh. Baka kasi lumayo at maghanap na makakain. Dagdag ng matanda. Nag-aanyo ding aswang ito kapag may galit o nagalit. Minsan nga umanong naging aswang ito nang may napadaang tao. Tapos nagsisisigaw yun na nag-aalaga umano si Manong Basilio ng demonyo. Nagalit si Remrem. Ang bilis daw nakaalpa sa bintana. Mabuti na lamang at nahila ni Manong Basilio ang paa. Dahil kung hindi pa, yari talaga yung taong yon. Araw-araw niyang pinangangaralan si Remrem na dapat kapag may tao, mabait umano ito at huwag makikinig sa mga pangungutya. Hayaan lang at ipatagos sa kabilang tenga. Dapat daw magmano ito sa kung sinong nakakatanda sa kanya. Kaya pala nagmano ito bigla kay Astong. Mga payo pala yon ni Manong Basilio. Bagay na masasabing talagang sumusunod sa kanyang paslit. Bukod pa dyan, sinabihan niya din si Remrem na dapat ay araw-araw itong masaya. Huwag malulungkot kapag mag-iisa. Dapat isipin na ang bawat araw ay biyaya para sa panibagong buhay. Sobrang namangha si Astong kay Manong Basilio. Pinagtiyagaan niya ito.
Kumbaga, naglalaan siya ng oras para lang matuwid ang pananaw ng bata. Isang hapon nun, nang mapabisita ulit si Astong, nakita niyang parang aalis ang albularyo. Isinasama nito si Remrem na parabang mangangahoy ang mga ito dahil sa mga suot na damit at may tag-isa pang tangkil na itak. Gaya ng araw-araw na bumbungad sa kanya, natutuwa ang bata tapos lumalapit at nagmamano. "Oh, saan naman kayo pupunta?" "Maghahanap ng ipapakain sa akin. Naubos na kasi yung manok ni Lolo. Sama ka?" Napangiti si Astong na parabang normal lang sa bata magsalita ng ganon. Yun bang hindi nababahala? Kagad siyang tumango noon at tumitig kay Manong Basilio. Nagsenyas naman ang pagtango ang matanda na ibig sabihin ay pwede siyang sumama. Kaya naman sumama talaga si Astong noon. Habang naglalakad patungo sa gubat noon, may mga tao pang nakakakita sa kanya na parabang nababahala ang mga ito kay Astong. Hiningitian naman ni Astong yon. Kinakawayan niya nga umano. Ipinapahiwatig na sobra siyang kampante sa sarili. Para na rin kahit papano, makatulong ito para mabura ang pagkatakot ng mga tao sa albularyo at sa batang si Remrem. Ang layo umano ng narating nila. Inabot pa nga ng gabi pero hindi pa sila humihinto. Si Manong Basilio naman ay panay tanong kay Remrem kung may nararamdaman na ba ang bata na makakain. Pero wala pa umano. Mabilis na lumapit si Astong kay Manong Basilio. Nagtanong siya kung bakit nagbabase ito sa bata sa kung ano ang kakainin. Dito na sinabi ni Mang Basilio na malakas ang pakiramdam ni Remrem at ang hinahanap nila noon ay isang baboy ramo. Itong si Remrem kapag may namamataan umano na baboy ramo, humihinto ito at ilang sandali ay sisirit ng takbo. Nakabuntot naman sa kanya si Manong Basilio noon hanggang sa maabutan niya na lamang ang bata na nasa harap na ito ng isang labi ng baboy. Kapag malito man ang baboy ramo, hindi daw pinapatulan ni Remrem. Naghahanap ito ng mas malaki para mas maging matagal na pangkonsumo. Para bang nangangaso lamang sila. Pero ang aso nun, si Remrem. "Manong Basilio, nakakain na ba yan ng tao?" Tanong ng binata. Nang biglang pumasok sa kanyang isipan ng posibilidad na kumakain nga ito ng tao nun. "Oo, nakakain na yan ng tao. Katunayan mas gutom yan sa tao kaysa sa hayop eh. Nasanay kasi sa nanay. Yung tatay naman yan hindi talaga kumakain ng tao. Nayanggaw lamang yung tatay." "Nakakatakot naman po pala. Pero, nasabi niya na ba sa inyo kung alin ang mas masarap?" "Siyempre, Astong. Mas masarap ang karne ng tao. Yun yung pinakapaborito niya. Malinamnam at hindi malansa. Pero pinagbawalan ko talaga siya. Hanggat maaari huwag kakain ng tao. Kawangis niya ito. Kahit papaano sumusunod naman pero hindi ko pa siya napagkakatiwalaan pagdating doon. Hanggang ganun nga alam ko ang nilalaman ng isip niya. Tao ang gusto niyang kainin. Nagpipigil lang." Matinding pagdidisiplina ang ginagawa ni Manong Basilio. Maraming beses nang nakakain ng laman ng tao itong si Remrem. Pero ayaw niya nang madampian pa ang dila nito ng karne ng tao noon. Nagiging sapat naman kay Remrem minsan kapag ang kinakain ito ay ang normal na pagkain. Pero nakikiusap daw ito kay Manong Basilio. Nagpapaalam sa kanya na gusto niyang kumain ng karne. Kahit paminsan-minsan lang. Yung purong karne lang talaga na walang kasamang kanin at sabaw. Naawa naman siya dito. Pinagbigyan niya yon. Hanggat sumusunod sa kanyang ipinag-uutos ay walang problema. Nababahala kasi si Manong Basilio kapag hindi niya pinaunlakan. Baka humanap po man ito ng paraan mag-isa. Kaya naman sinasakyan niya ang bata sa layaw nito. Pero naroroon ang paggabay niya ng gusto. Habang nag-uusap sila noon, biglang napahinto itong si Remrem. Tapos naririnig ni Astong na sumisingot na ito. Tinapik naman siya noon ni Manong Basilio. Ang sabi ng matanda,
Ilang saglit lang ay tatakbo ng mabilis ang bata. Apo, apo, saan banda? Hindi sumagot si Remrem. Nakasimangot ang mukha nito. Hanggang sa ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Astong. Nagbago mano ang anyo nito. Sobrang bilis ng pangyayari na para bang isang pagpiyok lamang ng mga mata. Iba na ang itsura niya. Nakakapangilabot si Remrem. Tao lang pero umitim ng bahagya ang balat. Kitang-kita niya yun gawa ng may liwanag naman doon mula sa dalang gasera ni Manong Basilio. Yung mga paa umano ni Remrem, nakikita ni Astong na humaba ang mga daliri. Umitim ang kuko. Umitim ang mga mata. Maya-maya pa'y nagsalita si Remrem. Ayon dito ay nasa unahan daw banda. Napapailing na lamang si Astong. Kitang-kita niya ang pantay at maliliit na mga ngipin ni Remrem pero matutulis ito. Bigla na lang nawala yun sa kanyang paningin. Kasunod naman ito ay ang mabilis na pagkagaskas ng mga tuyong dahon at paggalawan ng mga damo. Dito na tumakbo si Manong Basilio. Sumunod kay Remrem. Kaya naman sumunod at hindi na nagpaiwan sa dilim si Astong. Hindi niya na alam kung saang direksyon yon. Halong takot na kasi ang nararamdaman niya. Takot, hindi sa dilim kung hindi kay Remrem, lalo pat nabanggit ni Mang Basilio na nakakain na pala ito ng tao at posibleng mangyayari uli yun kapag napabayaan. Hanggang sa uminto sila. At doon, nakita ni Astong na nagpapagulong-gulong sa damuhan na malaking baboy ramo at nakapatong sa likod si Remrem habang kagat-kagat nitong leeg nun. Rinig umano ni Astong ang pag-ungol ng baboy ramo kasabay ng pagkagit-git ni Remrem nun. Ang tinig nito ay para bang malaking pusa. Ilang saglit lang ay natigil na yon sa pagpupumiglas. Namatay ang baboy ramo. Tinantanan naman kaagad ni Remrem. Lumapit ito kay Manong Basilio at nagwika ng, Lolo, pwede ko pang kainin ang atay? Gutom na kasi ako. Tsaka alam mo naman po yung paborito ko, di ba? Atay. Sige na po. Ikaw talaga, apo. Bakit naman hindi? Basta hayop lamang ang kakainin mo, ayos lang sa akin. Pero wag pa sobra na. Tatandaan mo ang mga sinabi ko sa iyo. May pangarap ako sa iyo, apo, balang araw. Naglululundag daw si Remrem nun. Napatingin pa ito kay Astong. Kahit nasaan yung aswang, nakangiti ito at ang amo na muka. Inaya pa si Astong kung gusto din bang kumain. Ang sabi naman ng binata, sa bahay na lamang umano. Mag-iihaw siya ng konti nun. Kitang-kita ni Astong kung paano biyakin ni Remrem gamit ng mga kamay ang dibdib ng baboy ramo. Napatingin siya kay Manong Basilio noon at sinabi ng matanda na, bata pa pero sobrang lakas no. Nakakatakot para sa iba. Pero kapag ako ang nakakakita na naging ganyan siya sa akin, tuwang-tuwa ako. Magsawa ka dyan, apo. Pero baka masobra na. Madali pa naman masira ang tiyan mo. Napakahirap mo pa namang asikasuin kapag nasiraan na ng tiyan. Kung saan-saan na lang dumudumi. Nako, makakatikim ka talaga sa akin. Kukurtin ko talaga yung maliit mong alaga. Hindi na nakapagsalita si Astong. Tumatango lamang ito. Pero habang nanonood kay Remrem, napapasimango tumano ang mukha niya. Lalo na nang makita kung paano lantakan ni Remrem mga tay. Hinihila mo sumano sa mukha yon. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang tumayo si Remrem at naging sobrang likot nito. Yun bang palinga-linga na wari ba'y may pinakikiramdaman? Kalma lang, apo. Lumapit ka dito. May aswang sa paligid. Apo, wag na wag mong papakialaman at ako na ang bahala sa kanila. Lapit ka dito, dali. Astong, wag lalayo kay Remrem. Dito lang kayo. Hindi nakagalaw si Astong noon. Para bang binuhusan ng malamig na tubig.
Dito, kaagad umalis si Mang Basilio. Si Remrem naman ay lumapit sa kanya at biglang humawak ng mahigpit sa kanyang kamay. May aswang ba kamong iba, Remrem? Opo kuya, nariyan siya sa ibabaw ng malaking punong yan oh. May isa pa, naroroon ata, pinupunta ni Lolo. Huwag ka matakot, akong bahala sa'yo. May hinang aswang lang naman yung mga yan eh. Nakapatay na nga ako ng ganyan eh. Kaso pinagbabawalan na ako ng lolo na pumatay. Hinila siya ni Remrem patungo sa patagan. May malaking nakausling bato. Pinatago doon si Astong. Tapos gumapang naman paakyat ng bato itong si Remrem. Napakaangas daw itong tingnan. Yun bang parang handa sa anumang mangyari. Nakadipa ang kamay. Angil ito ng angil na waribay ng hahamon yon. Hoy! Hinahamon pa! Tumahimik ka dyan, Remrem! Para bang natuwa pa ang bata sa sinigaw ni Mang Basilio. At mas lalong ginawa nito ang pag-angil. Sumagot naman ang pagtawag yon. At sinabi ni Remrem na matanda na daw si Manong Basilio para makipaghabulan sa aswang. Siya na lang daw umano ang bahala nun. Nagpapasikat ka pa, Lolo eh. Hinihingal ka nga ng ilang hakbang lang. Napapailing na lamang si Astong. Aminado siyang madalas itong mangyari sa dalawa kapag nasa loob ng gubat. Naroroon pa din ang kulitan ng dalawa na waribay hindi delikado ang sitwasyon. Maya-maya pa, lumundag itong si Remrem at sobrang bilis umanunong naglaho. Si Mang Basilio naman, sumisigaw ito at galit na galit. Hanggang sa narinig ni Astong noon ang isang pag-angil na siyang mas nakakapangilabot na para bang galing sa ibang aswang. Kasunod na noon ang paglagapak ng kawayan, kagaskas at sunod-sunod na kalabugan. Nakita ni Astong ang albularyo na tumatakbo habang bitbit ang gasera. Si Astong noong hindi maatim ang mag-antay. Natakot na kasi siya noon lalo pat siya na lang ang mag-isa. Kung kaya naman dali-dali niyang sinundan si Manong Basilio. Nakita niyang nakaatang ng itak sa kamay nito. Tapos patuloy pa rin sa pagsisisigaw at pagsambit sa pangalan ni Remrem noon. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkataranta ni Astong. Biglang dumaan sa kanyang harapan na ubod ng bilis. Nagkabali-bali pa umano noon ang maliliit na puno. At kung hindi siya nagkakamali, aswang yon. At ito ang nagmamatyag sa kanila. Hanggang sa napansin niyang may paparating. Dito niya na nakita si Remrem. Hinahabol pala nito yung aswang na napadaan nun. Tinamaan pa si Remrem ng liwanag mula sa gasera. Nanlilisik ang mga mata nito. Hanggang sa muling nagkaroon ng kalabugan. Dito na nakita ni Astong si Remrem na sinusunggaban ng isang kakaibang nilalang. Napakalayo ng postura nito kumpara sa anyo ni Remrem nun. Mabalahibo kasi yun na para bang unggoy. Ang kulit mong bata ka. Mamaya ka sa akin. Papaluin talaga kita. Wika ni Manong Basilio. Sabay lapit doon sa kinakabuno ni Remrem. Tinaga niya ito ng itak. Tinamaan yun at napaatras ito. May bigla namang dumating pang isa. Sinubukang tumulong noon pero hindi nakapalag ng sunggaban ito ni Remrem. Hanggang sa nagpulasan na lamang yun at naglaho. Para bang naglalaro lamang ang bata. Nakangisi pa ito at tinaasar yung mga nakalaban niya. Subukan niyo uling manggulo. Papatayin ko na kayo. Ang kukulit niyo din eh. Aray ko po, Lolo. Ang sakit naman yan. Napasimangot at napadaing itong si Remrem nang hilain ni Mang Basilio ang buhok nito sa batok. Nagkukumawala ang bata pero hindi pinapakawalan ni Manong Basilio. Lolo ang hapdi. Anong makulit yung mga aswang na yon? Ikaw ang makulit eh. Tinataboy ko na nga, hinahamon mo pa. Weh, tinataboy daw. Nakikita ko naman na dihado kayo dun eh. Nasa ibabaw niyo yung isa. Mabuti sana kung mabilis ka tumakbo eh, kukupad-kupad ka naman lo. Paano kung may nangyari sa inyo? Sinong mag-aalaga sa akin? Ikaw talagang bata ka. Walang mangyari sa akin. Tsaka anong kukupad-kupad? Gustong pabilisan pa tayo tumakbo eh.
Huwag mo na ulitin yun ha. Mas mabuti yung ako na lang. Ayaw kita masaktan. Sige na. Ang dungis mo. Napunit pa yung damit mo. Umuwi na sila noon. Ating gabi na nang makarating. Si Astong ay pinaghahanap na pala ito. Galit ang tatay nang bumungad sa kanya. Ang sabi pa nito ay bakit sumama umano kay Manong Basilio. Napakatigas umano ng ulo ni Astong. May nakapagsumbong sa kanya noon. Galit itong si Tatay Lamberto. Sasaktan sana si Astong pero... Huwag mong gagawin yan sa anak mo. Wala namang ginagawang masama ang bata. Ano bang meron kapag sumama sa akin? May mangyayari ba? Kilala mo ako, Lamberto. Kapag sinaktan mo ang anak mo, pati ako'y sinasaktan mo na rin. Doon nila napagtanto na naroroon palang matanda nang hindi nila namamalayan. Para bang nasemento itong si Tatay Lamberto. Hindi makapagsalita. Binaba nito ang kamay na nakahanda na sana para pagbuhatan ng kamay ang anak. Napayuko ito at pumasok sa loob nun. Si Astong naman nung nanghingi ng pasensya kay Manong Basilio. Ngumiti ang matanda at sinabi niyang ginawa lang niyang dapat. Pinaringgan pa ni Manong Basilio ang tatay ni Astong noon. At ayon pa dito. Lamberto, katulad ka ng anak mo na lagi kong kasama dati. May nangyari ba sa'yo? Nagpapaniwala kasi kayo sa mga umuugong na balita. Kung totoo man pero may ginagawa ba akong masama? May sinaktan ba ako? Hindi ba naiisip kung gaano kadami ang natulungan ko? Naway mabuksan niya makitid yung utak. Sige na iyo, pumasok ka na sa inyo at pasensya na rin. Kinabukasan ay bumisita si Tatay Lamberto sa bahay ng matanda. Humingi ito ng tawad. Masyado lamang siyang naging tensyonado kasi nga nakita niya daw kasi na iba talaga ang bata nun. Dito na ipinaliwanag ni Manong Basilio ang patungkol kay Remrem. Lahat ng katotohanan. Naroroon din si Astong ng mga panahon na yon. Nakikinig habang kanlong niya ang paslit na si Remrem sa upuan. Lamberto, ikaw lang at ang anak mo ang sinabihan ko nito sa ngayon. Pero darating ang araw na may makakaalam na ding iba. Yan ay kung ipagsasasabi mo. Pero magtiwala ka sa akin. Kilala mo naman ako. Di ba nga Remrem? Hindi ka naman nananakit ng tao. Oo naman po. Bakit naman ako mananakit? Tao naman din po ako. Kuya, laro tayo mamaya ha? Sa pagkakataong yon, napangiti si Tatay Lamberto. Para bang nakampante na ito. Lalo na nang lumapit pa sa kanya itong si Remrem. Nagmano pa yon at sinabing salamat. Manong Basilio, baka pwede ako makatulong sa kung paano gabayan. Pasensya na po talaga. Hindi din kasi maiwasang matakot. Iba na kasi kapag usapang aswang. Pero ito pala yon. Naiintindihan ko na. Mula ng araw na yon, sinisita ni Tatay ang mga taong nagpaparatang kina Manong Basilio at Remrem. Nakikita yun ni Astong, kaya naman natuwa ang binata nun. Maging ang nanay ni Astong ay kampante na rin ito. Malaya nang ang nakakagala ang bata sa kanila. Pinapakain naman nila ito at walang pinipili si Remrem na para bang naiinda na nito ang pagkain normal ng tao. Maging yung mga Ricardo, lalo yung may alat. Walang-wala lamang ito kay Remrem noon. Bagay na masasabing wala talagang problema dito. Mabait naman din kasi at ni minsan ay hindi nila nakita itong hindi nakangiti. Hanggang sa isang gabi, habang nasa mahimbing na pagkatulog ang pamilya nila Astong, bigla na lang nabulabog ang mga ito. May dumamba sa kanilang pintuan sa kusina. Mabilis na bumangon umano ang tatay ni Astong tapos nasilayan ito na may taong nakapasok sa kusina. Dalawa, nakatabon na mukha sa tela. Mga tulisan at ang isa may dalang baril. Nagsisisigaw si Tatay Lamberto. Kumuha ito ng itak. Inambahan ng pagtaga ang isa sa mga tulisan. Pero mabilis itong nakailag nun. Pinalo noon si Tatay Lamberto sa may batok kung kaya naman mabilis na natumba. Nawalan na malay. Saksing buhay ang mga mata ni Astong sa pangyayaring yon.
Humihingi ng tulong ang nanay Ernesita ni Astong pero walang nakaresponde. Gawa ng malalayo talaga mga kapitbahay nila. Ang pinakamalapit lamang ay yung bahay ni Mang Basilio. Tinutukan ng baril si Astong. Ang sabi ng isa ay wag daw mag-iingay. Kung ano-umano ang gagawin nila, maiging hayaan na lamang ang mga ito dahil kung may papalag, papatayin silang lahat. Bukod pala sa dalawang nakapasok ay may dalawa ding nakaantabay sa labas nun. Nakikita yun ni Astong sa may siwang ng bintana sa kusina. May mga bitbit na itak. Hindi na lamang kumibo noon si Nanay Ernesita. Nag-iiyak ito habang nakatakip ang kamay sa may bibig. Naghalungkat ang mga tulisan na yon hanggang sa makarating na sa may sala. At doon sinabi ng isa na ibigay daw sa kanila ang pera. Ang nanay ng binata ang kinakausap. Dali-dali namang tumango ang nanay at sinabi pa nitong huwag silang sasaktan at ibibigay niya ang ipon nila. Maya-maya pa, nagkasigawan ng nagbabantay sa lambas. Rinig ni Astong ang tinig ng malaking pusa. Alam ni Astong na si Remrem yon. Napasilip sa bintana si Astong. Nakikita niyang nagtatakbuhan ng mga bantay. Iniwan ng mga ito ang dalawang nasa loob. Habang nangyayari yon, ay nagtataka naman ang mga yon. Akma na sanang lalabas ang isa pero biglang bumungad sa may kusina ang napakapangit na anyo ng bata. Nasa likod pa nito si Manong Basilio na may bitbit na itak. Tila ba nabaliw pa ng dalian ng isa sa mga tulisan. Napatalon nito at sumisigaw habang sinasambit ang katagang aswang. Yung isa naman, sumusunod kay Nanay Ernesita. Nakita din si Remrem. Sinubukang iangat ang baril pero sinunggaban yon ng bata. Dahilan para nabitawan nito ang baril. Dali-daling kinuha ni Manong Basilio yon. Mabilis na nagpulasan ng dalawa. Dumaan sa bintana para makatakas. Apo, sundan mo! Takutin mo ha! Pwede ding kagatin mo para kahit papaano ay madala. Opo, Lo. Kagat lang ba? Hindi pwedeng tikim? Anong sabi ko sa'yo? Gusto mo bang inatin ko yung tenga mo? Sige na! Sobrang bilis daw ni Remrem noon. Doon pa talaga dumaan ito sa may abuhan. Nagkalasingag daw ang kaldero at kawali na para bang pusang naghalungkat na makakain. Matapos makaalis ng bata, dali-daling inalalayan ni Manong Basilio si Tatay Lamberto. Nakasalukuyan ng gising pero makikita sa mukha na may iniindang sakit sa katawan. Si Nanay Ernesita naman ay nakita din si Remrem pero hindi ito natakot. Kagad yung nagpasalamat kay Manong Basilio at sinabing akala nila'y mamamatay na daw sila noon. Mabuti at malakas ang pangamoy at pakiramdam nitong alaga ko. Kung nagkataon siguro. Ay, ginising niya ako at nag-iiyak. Kinakailangan niyo doon ng tulong. Maya-maya ay bumalik si Remrem. Pero nasaan yung tao na ito? Kinalmot ko na lang, Lo. Ang baho kasi nung naabutan ko eh. Nagtakbo yun hanggang sa ilog. Bukas malalaman ko din kung taga saan yun. Kamusta po kayo dito? Tatay Lamberto, kamusta po kayo? Ayos naman ako, Remrem. Pinalo ako sa batok eh. Lang yung mga yun. Yung isa, yung may-ari ng baril na yan. Kilala ko yun eh. Dating rebelde. Itong rebelde umano ay itago na lamang natin sa pangalang Salvo. Ako na yung bahala dun. Lolo, gusto mo ba patayin ko yun? Loko, ikaw talaga. Ayaw na ayaw kong gamitin mong abilid mo sa pagpatay ha. Pinapayagan kita maging malaya pero gamitin mo naman sa kabutihan. Para akong aatakin sa'yo. Kung makagising ka, gugulatin mo naman ako ng mukha mo. Mabilis namang umuwi ang bata noon sa utos ni Manong Basilio. Si Astong, habang nasa kasagsagan ng pagkatakot, nawala na lamang bigla. Sinundan niya si Remrem kasi siya ang magbibihis dito. Napapailing na lamang si Tatay Lamberto. Ganun din siya, na imbis na nasa tensyon ito, nabura na lamang bigla yon. Napatawa pa nga yun dahil kinalmot lang daw niya ang tulisan. Mula ng pangyayaring yon,
mas naging malapit ang pamilya nila kila Manong Basilio at Remrem na para bang kadugo na rin nila mga ito. Hindi kumakain ng pamilya kapag hindi dumadating si Remrem. Doon na kasi ito kumakain sa kanila para kahit papano hindi na problemahin yun ni Manong Basilio at para kahit papano'y doon na sa panggagamot magtuon nito. Araw-araw talagang naroro ng paslit sa kanila na siya namang nagpatuwa ng gusto kay Manong Basilio. Nakikinig din si Remrem sa mga magulang ni Astong. Para bang bunsong anak na ito. Pinapaliguan, binibihisan, at talagang puspusan ng pag-aaruga nila at pagbibigay gabay. Lahat ng mga ikabubuti, itinuturo nila sa bata. Ang hindi nila alam, may banta na paparating. Si Salvo pala ng mga panahon na yon. Nagsumbong sa mga rebelding nakatoka sa bukid. Kung kaya naman bumaba ang ilan sa mga ito para tugisin ang aswang.